Nangunang ilang re-electionist sa pinakabagong senatorial survey ng social weather stations at Business World. 7 kandidato ng Liberal Party-led coalition ang pasok dito, habang 8 naman ang sa United Nationalist Alliance. Pero 3 sa kanila, common candidates ang parehong koalisyon. Sinagawa ang survey noong 17 hanggang 19 ng Enero. Ang mga senatorial survey at ang epekto nito sa posibleng resulta ng eleksyon 2013, yan ang ating tatalakayin ngayon. At sa ating talakayan, kasama natin ngayon sa studio, Political Science Professor Edmond Tayo mula po sa UST. Good morning, Professor. Welcome back. Good morning, good morning. Okay, yung survey tsaka mga eleksyon, ano ba talaga ang, may correlation ba talaga to? Nagte-trending ba to sa isipan ng mga botante? Para sa ngayon, yung mga survey na lumalabas ngayon, hindi pa siguro. No? Okay. Nakakadagdag to sa kaalaman ng publiko. Maaaring maging bahagi ito ng kanilang pagdesisyon kung sinong iboboto. Pero napakaaga para sabihin na ito yung magiging resulta pagdating ng eleksyon. So yung nasa top 12, wag munang kumpiyansa. Huwag muna, hindi pa pwedeng kumpiyansa yan. Nung nakaraang eleksyon, nakita natin, pati sa kung sinong presidente, sinong vice-presidente, biglang nagbago last minute. Nung nakaraang taon, may senatorial candidate na gusto ipatigil na yung mga survey. Posible ba to? Alam mo yung mga politiko, kapag pabor sa kanila, suportado nila yan. Oo. Kapag hindi pabor sa kanila, itigil natin yan. Pero kahit saang demokrasya, kailangan mo ng survey because it tests the public pulse at any given time. Okay. Pero katulad ng sabi ko kanina, hindi naman ibig sabihin na ito na mismo yung desisyon ng tao kasi kahit na any minute pwedeng magbago yan eh. Okay. Yung tanong daw, tama ba yung mga tanong sa mga tao para lumabas yung pangalan ng mga kandidato? Alam mo kasi, siyempre sa social sciences, wala namang exact, hindi naman exact science yan. Kaya statistically, meron tinatawag na margin of error. Pero totoo yung depende sa pagtatanong. Minsan kasi slanted or leading. Okay. No? Kaya bago ang survey, bago mo i-implement yan, bago mo gawin, kailangan dumadaan muna sa proseso yan para makita kung ano. Yung bang tanong hindi leading, yung bang methodology okay o ano. O paliwanag, no? Yes. Pero kunyari, nakita ng mga botante, ba ito, ginagamit ba nila talagang basehan yun o may sarili ding desisyon ng Pinoy? Siyempre may sariling desisyon ng Pinoy. Pero hindi mo pwedeng sabihin na wala itong epekto. Okay. Kasi minsan, sasabihin mo, boboto ko ito pero nag-iisa lang ako eh. So titingnan natin, sino ba dito sa mga sikat, yung mga probable na mananalo, yung para sa akin pwede ko na ring iboto. Oo. So bagay, ito, tinanong din namin yung ilang kapuso natin sa online kung may epekto mo nga ba sa kanilang pagboto, yung mga resulta ngayon sa mga survey. Sabi ni Marvin Cervantes Banate, wala raw ito epekto para sa kanya dahil siya pa rin daw bilang botante ang huhusga kung sino ang karapat-dapat. Iba naman ang opinyon ni Rachel Refran. Kahit papaano raw ay may epekto mga survey sa kanya dahil napag-iisipan niya raw kung bakit gano'n ang naging resulta. Dahil din daw sa mga survey, naisipan niyang mas kilalanin ang mga kandidato. Yan. Maraming salamat doon sa ating mga nakisali sa ating survey na yan. At depende rin, di ba, kung sino nagko-commission ng survey? Oo, depende. Kaya nga, makikita mo palagi pag nilathala. Pag sinabi mong non-commission, ibig sabihin regularly ginagawa nila yan. No? Pero minsan kahit nasabihin mong non-commission, meron tinatawag kasing rider. So kung gusto, halimbawa, ikaw si survey firm, pupunta ka doon sa kandidato, sabihin mo, o gusto mo bang magsingit ng tanong? O, yun. So, siyempre, hindi mo masasabi. Ikaw ba na-survey ka na? Kasi yung tanong, asan ba yung mga nagpapasurvey na yan? Sino ba yung mga sumasagot dyan? Oo. Hindi pa. Actually, yun yung nakakapagtaka pa. Ay, maraming salamat, ha? Salamat. See you again. Happy New Year. Okay, salamat. Political Science Professor Edmond Tayo po ng GOSTE, UST po. At yan ang ating naging talakayan.